Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yan. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Purihin ng Diyos. Patuloy tayo magpasalamat sa ating dakilang Ama sa Langit for giving us this wonderful opportunity, for giving us this freedom to hear again the good news of salvation. So, kumbaga sa talagang, ang sarap ng pakiramdam ba ng na tayo ay lagi narito sa ganitong gawain. We are always guided by His words as we go on with this life. Mahalaga na meron tayong guide. Giya nga ang tawag ng iba. Sapagkat itong mundong ito sobrang nakakaligaw. Kaya kung wala kang direction, and this direction is really coming from the Word of God itself. So before anything else, tayo ay manalangin muna mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa Langit, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami makapakinig ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita.
And sa gabi rin ito, Panginoon, tinataas ko po lahat sa iyo ang aking mga kapatiran na naka-tune in, naka-on yung kanilang mga Facebook account, naka-open. Lord, again, kayo po ang muling mangusap sa bawat isa. Padala ang banal na Espiritu upang magkaroon kami ng pangunawa sa bawat pagtutulong aming maririnig. At ang mga salita mo'y hindi lang namin basta marinig, kung hindi ito'y maging bahagi, parte ng aming buhay. Upang sa ganun ay patuloy kaming lumago at magkaroon ng buhay na nagbibigay kaluguran sa iyo, Ama. Thank you, Father God. I-bless niyo po ang lahat na magpa-facilitate ng Bible study nito from the music ministry, the song leader, the band, and most especially the minister that you're gonna use in teaching for tonight. Thank you, Father God, and may your name be glorified tonight, Father God. We give you the highest praise, glory, and honor in Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Okay, mga kapatid. Announcement natin, of course, sa panguna ng anniversary ng Kapas Tarlac. This Saturday na po ito. 28 years anniversary, August 22, 2026. Saturday po ito, alas 8:30 ng umaga. At Chef Buloy's Function Hall, San Nicolas, Kapas Tarlac. Kindly coordinate with Minister Ed Galletas, especially the Paniki Group and Kuya Po Outreach. Amen. So next is Baguio. Yan, 27th anniversary ng Baguio po. August 23, 10:30 a.m. at the City Light Hotel. 245 Upper General Luna Road, Baguio City. Unlimited merienda buffet. Wow! The venue is exclusive for us. Comfy family. Yan. No charge per head, but welcoming love gifts, donations, and gifts po. Ayan. Kindly coordinate with Minister Andy Magadia or Sister Fritz Lailo. Amen. And also we have the 30th anniversary of Comfy East. Yan. 30 years old na pala sila. August 29, 2026. Sabado po ito mga kapatid, alas 8:30 ng umaga. 8:30 in the morning at 1 Cainta Auditorium, Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Stand up and be counted. Yun po ang team nila. 1 Timothy 1:12. Yan. And here is their shirts, yung design ng t-shirt. Stand up, be counted. 1 Timothy 1:12. Yan. Cost for the t-shirt design, sa adult po, 300 at sa children ay 200. Kindly coordinate with Sister Bebot Perez. And now, the Comfy Family Affair. Yan, ang main. Tayo po ay nasa ika-45 anibersaryo na po ang Comfy. It will be on October 23 to 25. That's Friday to Sunday at White Rock, Subic. Amen. Okay. Partial program. Friday, meron po tayong seminar for couples, widows at may edad na singles. Yan. And CSM. Yan. And Saturday, we have this water baptism. And then, the anniversary celebration. And at Sunday, we'll be having our Sunday fellowship. Amen. Nakapost po sa ating mga Facebook page ang rate. Rates are per person, per overnight. Minimum of 20% partial payment for reservations.
Kids up to 5 years old of age are free, but no food and no bed. Yan. Check-in is 3 p.m. But if the room is available, mga kapatid, pwede nang pumasok. Yan. The earliest is 1 p.m. Yan, ha? Kung available po ng alauna na, pwede nang i-avail yung room. Other inclusions, the use of pools and beach access. 30 minutes kayak per person. They have other activities but we have an extra charge. Magbabayad na po tayo doon sa iba. Besides sa nabanggit, other than that, may bayad na po mga kapatid. Ano ha? And there's the breakdown. Here's the breakdown for food. For those availing full board meals for 2 days, Friday we have lunch, PM snack, and dinner. Saturday, we have breakfast, AM snack, lunch, PM snack, and dinner. And on Sunday, we'll be having our breakfast and AM snack or morning snack. For those availing the no food option for 1 day, Friday, no food, Saturday, lunch, PM snack, and dinner. And Sunday, breakfast and AM snack or morning snack. That's all, brothers and sisters. Handa-handa na tayo. Let's prepare ourselves para tayo ay makasama. Napakasayang mag-celebrate ng ating anniversary. Yan. Now, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid natin nagse-celebrate ng kanilang special day, which is their birthday. Happy birthday, Sister Melita Gatmaitan. Happy birthday, sis. Brother Russell Manalo. Brother Manny de Guzman. Oy, Brother Manny, happy birthday. Kamusta na? Sister Jen Villapando. Sister Connie Manalad. Sister Nesha Resilio. Sister Lai Magpantay. And Brother RB Reboledo. Happy birthday and enjoy your day, brothers and sisters. And Brother Bong, pasok. Okay. Thank you, Lord. Happy birthday, mga kapatid. Thank you, Lord. Now, let's prepare ourselves. Time for us to praise the Lord. Hallelujah. And let's welcome tonight our praise and worship team. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Alam namin na ngayong gabing ito ay kasama namin kayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of
He invites, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. Amen. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is His name of Jesus. He invites, He eliminates, He breaks and frees us from our sin. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. If the Son sets you free, if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. Amen. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. One more time. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. Amen. He's Almighty God. His name is Jesus. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. By the power of His word. By the power of His word. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Panginoon. To be in God's presence, it's a great privilege as children of God to be in God's presence. So let's continue worshiping our God, beholding His presence, beholding His beauty. Thank Him every day for all His goodness. Thank you, Lord. Let us worship Him. Lord,
each morning with your constant love. So that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious smile. One more time, everybody's. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. You have always been our home before you created the earth and made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. One more time. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God, our God forever. Hallelujah, we worship you, Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, not by might,
nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Let's magnify the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. Lord. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Hallelujah. Let's magnify His name. We magnify your name. worship you, oh God. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Everybody, let's magnify the Lord. We magnify Amen. your name. Yes, Lord. We glorify your name. Yes, Lord. We exalt your name forever. Amen. We exalt your name forever. Amen. Like you, Jesus, you are in praise. Hallelujah, Thank you, Jesus. Hallelujah. We magnify you, Lord. You are awesome. There's none like you, O Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. Praises and glory be yours forever. Hallelujah. Thank you, music ministry. Glory, glory, glory to God yan. Amen. Now, tonight, we will continue with our series on the book of the Colossians. And this is the second part of chapter 4. So, again, let's welcome Pastor Simple Garcia. Thank you, Lord. Magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga kapatid. At sa gabi pong ito,
sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol po sa Book of Colossians. At sa gabi pong ito, ang aking pong teksto na babasahin ay matatagpuan po sa Colossus 4. Simulan ko po dito sa mga talatang 7 hanggang 18. Ganito po ang nasasaad. Si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ang minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan. Nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at minamahal naming kapatid na si Onesimo, na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat ng nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon nang bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. Silang 3 lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, at sila'y malaking tulong sa akin. Kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epapras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Nangungumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikinukumusta rin ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nimpa at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon at pakisabi ninyo kay Arkipo na tapusin ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako mismong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Huwag ninyong kalimutan na ako'y nabilanggo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, tayo po'y sumandaling manalangin at humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos na mapagmahal. Salamat po sa gabing ito at muli po ay kami ay binigyan muli ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong mabuting balita. Dalangin ko po sa mga sandaling ito, karunungan po ang inyong ibaba, lalo na po sa akin. At ganoon din po, Lord, sa aming mga kapatiran na ngayon po ay nakikinig. Lord, kaunawaan po ang ibaba po niyo sa amin upang sa ganun po ilubos namin maunawaan ang pag-aaral po namin sa gabi ito. Mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan po ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, purihin ng Panginoon. Magandang gabi pong uli, mga kapatid. At muli po ay bumabati ako ng magandang gabi sa ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong pag-aaral tungkol po dito sa Colossians. At ngayon po, tayo ay nasa chapter na po, mga kapatid. At sa gabi pong ito, ang aking akong bibigyan ng pansin dito, ang pinakapamagat ko nga po dito ay ang mga ministro ng Diyos. Tinapos po ni San Pablo ang sulat niya sa mga taga-Colosas, hindi sa patungkol sa doktrina, kundi ukol sa mga tao. Tandaan natin, ang ministry ay hindi tungkol sa posisyon. Ang ministry ay tungkol sa mga tapat na taong naglilingkod kay Jesus ng magkakasama. At ayon po doon sa ating binasa, makikita po natin doon yung mga tauhan na binanggit po. Ilang tao po yung binanggit doon? At yan po ay mga, sabi nga dyan, yung po yung mga kasama, kasangga sa gawain sa Panginoon. Ang mga ministro ng Diyos ay ang mga taong may iba-ibang kaloob na may kagalakan sa paglilingkod kay Jesus. Yan, totoo naman po yan. Ang mga ministro ng Diyos ay yung po yung mga taong may iba-ibang kaloob na may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po, kahit iba-iba po yung kanilang kaloob ng mga manggagawa, pero sabi nga, may kagalakan sa paglilingkod. At kung mapapansin natin, mga kapatid, ay
yung nagbibigay po ng kagalakan sa mga ginagamit ng Panginoon, ay yung bang isang kagalakan, lalo-lalo na po sa atin, yung bang magamit ka ng Diyos sa gawain niya. Sabi nga, hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon, pero tayo, kaya nga doon po, ayon doon sa ating mga binasa, ang mga tauhan po dyan, ganun po yung kagalakan nila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po, ano-ano ang gawain sa ministro na ayon po sa teksto na ating binasa? Una, ang mga ministro ng Diyos ay mga tagapagbalita ng katotohanan. Yan po, tagapagbalita ng katotohanan. Doon po sa mga talatang 7 hanggang 9, makikita po natin dyan si Tychicus at saka po si Onesimus. Ang mga ministro ay nagbabalita, nagpapatibay at nagpapasigla. Iyan po ang gawain ng mga ministro ng ating Panginoon. Nagpapatibay, pag mayroon pong nangihina, nagpapalakas, pag mayroon pong nalulungkot, nagbibigay ng kaligayahan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Si Tychicus ay tapat na sugo ni San Pablo. At si Onesimus ay dating alipin na tumakas. Ngunit binago ng Diyos, ngayon ay isang tapat na kapatid. Tayo ay binabago ng Diyos para gamitin niya sa ministry. Diba? Tayong lahat, alam po natin na yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga pagkatao ng mga ginagamit ng Panginoon, hindi rin po maganda. Pero sabi nga po, nangyari yung mga bagay na yan para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Gagamitin ni Lord ang mga kwento ng buhay natin para maliwanagan ng iba. Diba? Kaya nga tinan nyo ha, yung mga kwento ng mga ministro ng Diyos, kung paano sila tinawag, ay hindi naman ho talaga madadali. At marami dyan yung masasaya yung pinagdaanan nila. Di ba na minsan hindi lang minsan masaya, minsan malungkot. Yan po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan na kahit sa kabila ng marami tayong pinagdadaanan sa buhay, yun po ang nagbibigay sa atin para gawin natin yung yung tungkulin natin bilang tayo ay ministro ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manggagawa ni Lord na ginagamit niya. Kaya nga kung ating babalikan yung 2 Timothy 2:2, ano sabi doon? Yung mga narinig mo sa akin, sa harapan ng maraming saksi ay ituturo mo sa mga tao na mapapagkatiwala ang magtuturo naman sa iba. Iyan po, ang sabi nga dyan, yung unang-una, ang mga ministro ng Diyos ay mga tagapagbalita ng katotohanan. Alin po yung katotohanan? Salita ng Diyos. Ano po yung katotohanan? John 8:31. Ang sabi doon, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na napapakinggan, iyan po ang nagpalaya sa atin. Nakalaya tayo sa mga nagbibigay ng bihag sa ating buhay. At tayo po ngayon ay isang di ba kaya lagi natin nasasabi, yung paglilingkod natin sa Panginoon, iyan po ang nagbibigay ng kagalakan. Pangalawa, ano pa sabi dito? Ang mga ministro ng Diyos ay mga kamanggagawa sa Ebanghelyo. Pag sinabing kamanggagawa sa Ebanghelyo, tingnan po natin basahin ko lamang po yung talatang 10 hanggang 11. Ganito po ang nasasaad. Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos na pinsa ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. At sa verse 11, kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. Silang 3 lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sila'y malaking tulong sa akin. Di po ba? Sino po ang binanggit dyan? Si Aristarco, si Marcos. Sabi nga, ang laking tulong niya sa akin. Ang ministro ay nagtutulungan kahit magkakaiba. Nga po, kahit magkakaiba ang kaloob, pinagtutulungan po yan. Si Marcos, sabi nga po, dating bagsak. Pero, ibinalik at ginamit ng Diyos muli. Di ba? Hindi naman po lingid sa atin. Sabi nga dyan, dating, parang tayo rin, may kanya-kanya tayong dating ganito. Yung paglilingkod natin kay Lord, medyo bumagsak din tayo. Pero, ginagamit pa rin ng Diyos yung mga ganyang pangyayari. Sabi nga po, hindi hadlang ang nakaraan natin para gamitin tayo ng Diyos bilang kamanggagawa ng Ebanghelyo. Totoo naman po yan, hindi po hadlang ang mga nakaraan natin para hindi tayo gamitin ng Diyos bilang kamanggagawa ng Ebanghelyo. At minsan pa nga, yung mga nakaraan natin, di ba, yan ang nagbibigay lakas sa atin
para gampanan natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Halimbawa, kung babalikan natin yung dati nating buhay na talaga namang pag inisip natin, hindi tayo makakapaniwalang ito na ngayon tayo. Bakit o? Simple yung mga nakaraan natin, ay yan po yung mga bagay na para pag binalikan mo, sa ngayon, diba, pag kung gaanong kahirap ng buhay, ngayon maikukumpara mo ngayon eh. Kaya yan po ang nagbibigay ng, ano bang tawag doon, nagbibigay init sa paglilingkod natin sa Panginoon para lalo tayong magampanan natin yung ipinapagawa natin sa Kanya. Yun po, yung pangalawa. Pangatlo, sabi dito, ang mga ministro ng Diyos ay ang mga mandirigma sa panalangin. Tingnan po ninyo, ano sabi po ng 12 hanggang 13 na verse, sabi dito, kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epapras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Iyan po, lagi po nating tatandaan mga kapatid, sabi si Epapras, lagi pong nagsusumikap sa panalangin. At lagi po nating alalahanin din po ministry din po ang pananalangin. Iyan po yung mga pag sinabing ang ministry din po yung pananalangin natin eh. Kaya nga po yan na nagbibigay ng sa atin para magampanan natin yung mga ginagawa sa atin nito. Ano pa nga po sabi ng verse 13? Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Yan po ang sabi diyan, pinakita ho diyan na ang mga ministro ng Diyos ay yung mga mandirigma sa panalangin. Ay totoo naman po na ang kalakasan po ng mga ministro ng Diyos ay yung pong panalangin. Diba? Siyempre, yung mga pinapadala po ni Lord, the ministro ng Diyos, ay ipadadala po sa iba-ibang lugar. Na minsan, hindi mo naman alam yung yung mga lugar na pupuntahan mo. May mga lugar na delikado. Pero yun nga, dahil sa panalangin, naaayos. Yung bang naroon lagi yung pag-iingat ng Panginoon na ginagawa sa ating lahat. Pang-apat, ano pa? Ang mga ministro ng Diyos ay ang mga kasama sa paglilingkod. Yan po, di ba? Kaya nga doon sa awit, 133, verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Sabi po ng talatang 14, nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Sabi diyan, yan po tayo, yung ating pagsasama-sama sa paglilingkod natin sa Panginoon, ayan din naman po ay dahilan para marami tayong madalang tao sa papalapit sa Kanya. May mga iba-ibang kaloob, may isang layunin. Sabi nga dyan, doktor ka man, guru ka man, ebangelista ka man, lahat ay kailangan sa gawain ng Panginoon. Di ba? Yun nga po, iba-iba. Kung mapapansin natin, dito sa binasa natin, si Lucas, doktor po yan. Pero sabi dyan, lahat tulang yan, kasama po yan sa paglilingkod sa Panginoon. At yun po, kung mapapansin natin, di ba, sa community natin, sama-sama tayo. Di ba, kaya nga tayo, pag may project na ganito, naandun tayo. Yan, katulad niya, malapit na naman po yung ating anniversary. Di ba, sama-sama rin tayo. Sabi nga, tayo po ang sama-sama at yan po ang palatandaan ng mga ministro ng Diyos na tayo ay sama-sama sa paglilingkod. Di ba, ano man ang nagaganap, naandyan po lagi tayo. Sumunod po, yung panlima dito, ang mga ministro ng Diyos ay pastor ng local na iglesia. Sabi po ng talatang 15 hanggang 18, tingnan po nyo, ganito naman nakalagay, ikumusta rin ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nimpa, sabi dito, gayon din kina Nimpa na at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo sa sulat na ito, ipabasa rin nyo ito sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon at pakisabi ninyo kay Arkipo na tapusin ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Di po ba ibig sabihin niyan, sila ay naglilingkod kung saan sila inilagay ng Diyos. Sabi diyan, ano yan? Local na prayer meeting, bahay-bahay na gawain, yung po kaya nga salamat po doon sa pagmamahal ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga lagi po natin nasasabi na isang karangalan na tayo ay gamitin ng Panginoon, di po ba?
Kaya nga sa ating buhay ngayon, hindi po ang pinag-uusapan dito ay ang tawag diyan, yung matalino ka, hindi po eh. 'Di ba? Ang pinapakita dito, lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Ano man yung ating katauhan, ano man yung ating pinanggalingan, pwede tayong gamitin ng Panginoon eh. Kaya nga sabi to, hindi daw tinitingnan ni Lord yung mga nakaraan natin. Ang Diyos ay lagi nating kasama sa mga nagaganap sa buhay natin. Ang mga ministro na ng Diyos, unang-una sabi to, sila po yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, mapagkakatiwalaan. Alam po naman natin doon sa talatang 7 hanggang 9, basahin ko po ito ha. Si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Sabi nga dyan, siya, ang mga ministro ng Diyos ay tapat. Di po ba? Yun naman po ang mahalaga talaga. Sabi dyan ay mapagkakatiwalaan. Doon sa mga talatang 10, sino pa ang binanggit dyan? Ito daw po yung mga binago. Yung mga binago, ginagamit ni Lord ang mga kwento ng nakaraan natin. Di ba? Kaya nga di ba kung babalikan natin, di ba, ang daming kwento ng mga manggagawa na parang kung sa isinadula natin. Di ba, nung mahal na araw, kung yung babalikan natin, yun po yung mga kwento ng manggagawa. Di ba? Iba-iba, may adik, kung ano-ano ang pinanggalingang buhay, lasenggo, ganito. Pero yun nga po, ginamit ni Lord ang mga kwento ng mga nakaraan. Upang sa ganon ay patuloy na lumakas yung ating buhay na nga pala, may pag-asa pa. Yung mga taong ginagamit ngayon ng anong uri ng buhay sila? Wala palang galang sa magulang dati. Sabihin natin na ang pinanggalingan ay mga magulong pamilya, pero ngayon, dinala ng Panginoon sa ganitong gawain. Kaya ayan po yung buhay na makikita natin na lahat ng yan, ginagamit ni Lord yung mga nakaraan para magpalakas ng loob para sa atin. Pangatlo, doon sa verse 12, ano yung mga ministro ng Diyos? Ito yung mga nananalangin. Ito yung mga prayer warrior, nakikipaglaban sa panalangin para sa iba. Diba? Totoo naman po, diba? Yan yung karanasan namin na bilang mga manggagawa. Tayong lahat, nararanasan po natin yan. Diba? Sa mga pinupuntahan nating mga gawain, nakikita natin yung mga kabigatan ng bawat isa. Di ba kaya pag uwi natin ng bahay, ng mga manggagawa, di ba? Ipinagpe-pray natin. Di ba? Yun ang gawain natin, hindi lang magturo, di ba? Hindi lang mag-preach, kundi kasama talaga na ipinapanalangin. Simple, sa totoo lang, mahalaga talaga yung prayer. Ang panalangin natin, iyan po yung nagbibigay ng sa atin, ng tatag ba, para magampanan natin ang ipinapagawa nila. Pang-apat, Sabi nung talatang 7, sila yung mga nakatuon, sinisigurado na matupad ang ministry na ibinigay ng Diyos. Nakatuon sila doon sa gawain na ibinibigay sa kanila ng Panginoon, di po ba? Kaya nga, di ba, kung babalikan natin yung 1 Corinthians 15:58, di ba, ang sabi doon, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo atong matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Di ba totoo naman po, walang nasasayang sa pagpapagal natin sa Panginoon. Sabi nga po, sinisigurado na matupad ang ministry na ibinigay ng Diyos sa mga ministro ng Diyos na pinagkatiwalaan na ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. At hindi lang po yun, ang kagalakan namin ng mga manggagawa ng Panginoon, makita namin yung aming mga pinapastulan, yung mga pinupuntahan natin, di ba, lumalago. Di ba, dating ganito yung buhay, ngayon pinagpala na. Dating hindi marunong manalangin, ngayon marunong ng manalangin. Dati, ano ba ang tawag doon? Marami tayong napupuntahan na sa una pa lang, anong sinasabi? Huwag niyo akong pagsisirin. Dahil di ba, sabi na nga ng coordinator, huwag daw niyo silang pagsisirin dahil pagka pinag-share niyo, hindi na raw aattend uli sa sunod. Di ba? Pero ngayon, thank you Lord, ngayon, nagtatampo na sila pag hindi mo natawag. Ayun yung kagalakan ng mga manggagawa. Di ba? Na makita natin na yung ating pinapastulan ay lumalago
sa ating. Iyon po Kaya mahalaga po yung pagkasama-sama natin, nagpa-follow up na, sister, kumusta ka na? Brother, kumusta ka na? Iyan po tayo ngayon Sabi nga, na nakasisigurado tayo na yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay magagampanan natin. Sabi nga po, hindi kasikatan ang sukatan sa paglilingkod. Tandaan natin to hindi po kasikatan ang sukatan sa paglilingkod. Ang sukatan po dito, yung katapatan. Ang katapatan, ang nais ng Diyos, maglingkod tayo ng sama-sama, maglingkod tayo ng sabay-sabay. Di ba? Yun po yung ginagawa natin. Kaya patuloy pong yung ipinagkatiwala sa atin lumalago. Bakit to? Sapagkat ayun bang sabay-sabay tayo, naandun yung pagkakaisa natin. Sabi nga, iisa ang layunin ng mga ministro ng Panginoon Diyos, ang manumbalik ang tao sa Diyos. At alam po naman natin yung reward. Ano ba ang reward na binabanggit doon sa Daniel 12:3? Ang sabi po doon, ang may pagkaunawa at umakay sa marami ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Di po ba? Gaano bang kaliwanag yung tala? Kung titingnan natin, maliit lang naman yan, pero ang liwanag. Naku, yun po yung pangako ng Diyos. Doon sa mga tao na ginagamit ng Panginoon na makapagdala tayo ng maraming kaluluwa papalapit sa Kanya. Iyan po yung ating reward. Ang sabi nga, magliliwanag tayo na katulad ng tala sa kalangitan magpakailanman. Tayo, sabi nga, tayo na tumayo at ipahayag natin ang kapangyarihan, ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos, ipahayag natin ang pagliligtas ng Diyos, ipahayag natin ang Kanyang pagpapala na yan naman po yung kailangan natin sa buhay natin. Kaya nga po sa ating ngayon, bilang mga pinili ng Panginoon, ganun pong kahalaga itong ating ginagawa. Sabi nga, yung kagalakan ng mga ministro ng Panginoon, yung makita na marami tayong nailalapit sa Panginoon. Di ba? Yun po, yun ang kagalakan natin. Yung makita mo na yung ipinagdasal mo, gumaling. Naku, di ba? Yung nakakatuwang makita natin, kailan ba may pinuntahan kami? Anong pong Sunday, nung nakaraan, meron nung umatin sa fellowship namin doon sa Bulacan. Yan po'y talagang sa panganganak niya, na stroke. Basta ang sabi sa kanya, parang hindi na mabubuhay. Pero alam niyo po, thank you Lord, noong Sunday naandoon. Di ba yung po yung kagalakan, lalo ng mga ministro ng Panginoon, tingnan po yung ginagawa natin na talagang walang sayang Di ba? Yung mga taong nabago yung buhay, dating gulong-gulo ang buhay, magulong pamilya, na ngayon may pagkakaisa na. Di ba? Dati, ano yung buhay? Lagi na lang nasa barkada. Ngayon, sino ang kabarkada? Ang kabarkada ngayon ay ang mga kalipunan ng mananampalataya na walang ginagawa kundi magbigyan ng papuri ang pangalan ng Panginoon, bigyang luwalhati ang ating Panginoon. Yun po, di ba yun po yung kagalakan ng mga ministro ng Panginoon na ginagamit. Kaya nga sabi dito sa ating pag-aaral sa gabing ito, ano nga po ang sabi, yung mga ilang bagay dito, ano ang gawain ng mga ministro ng Panginoon? Ang gawain dito ay tagapagbalita ng katotohanan. Di ba? Ano yung katotohanan? Katulad ng binanggit natin kanina, yung salita ng Diyos. Yung katotohanan na sabi nga yan ang magpapalaya. Pangalawa, ang ministro ng Diyos, yan yung mga kamanggagawa sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, kaisa sa gawain sa Panginoon. Kaisa na makapagdala ng maraming tao papalapit sa Panginoon. Pangatlo, ang mga ministro ng Diyos ay ang mga mandirigma sa panalangin. Kaya nga po, nagiging matatag, di ba? Nagiging malakas yung pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Pang-apat, ano ba ang pinanggit dito? Ano pa po yung mga ministro ng Diyos na sinasabi dito? Ito yung mga kasama sa paglilingkod. Di ba? Tayo, yun yung sinasabi natin, ang sarap ng lagi tayong sama-sama sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Kaya yung awitin natin na maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, ang buhay ko'y alay sa iyo, Jesus. Di ba? Yung po tayo ngayon Tayong mga lingkod ng Panginoon, ang buhay natin ay iniaalay natin sa Panginoon. Ano pa? Yung mga ministro ng Diyos, ito yung mga pastor, ito yung mga local na iglesia na binanggit sa binasa natin. Yung mga pangalan dyan, sina Nimpa, Arkipo, yun po ang mga binanggit dyan Sabi dyan, yan po yung mga ginagamit ng Panginoon. Tayo, marami na ngayon ginagamit lahat tayo ng Panginoon, di ba?
sa panahon natin ngayon, yung nga, nagiging katuwang ng mga manggagawa, di ba, yung mga coordinator, di ba? Kaya lalong dumadami yung mga kapatiran natin na lumalapit sa Panginoon. Kaya nga, ang pinapaalaala po sa ang mga ministro ng Diyos ay doon sa verse 7 and 8, yun ang mga tapat. Sa verse 10 to 11, yun ang mga binago ang buhay. Yung pangatlo, sa verse 12, yan yung laging nananalangin. At ang pang-apat, yung ang kanilang nakatuon lagi yung kanilang kaisipan sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Nababanggit naman po natin yan nung mga nakaraan, di ba? Kung mapapansin ko sa ating GMJ, ano po yung kalagayan ng mga manggagawa, ng mga ministro ng Panginoon? Sabi nga naiiwan yung pamilya para dahil nga sa may mga iniatang si Lord na gawain, naiiwan yung pamilya sa kanya-kanyang tahanan para gawin yung ipinapagawa ni Lord, di po ba? Kaya yun ang po ang nagbibigay sa atin ngayon ng lakas na alam natin na pag nakita natin ano naman ang resulta niyan, kapag ginawa natin yan, ang resulta naman po niyan, marami tayong ang nagbibigay lalo sa atin ng kagalingan, yung makita natin yung ating mga pinupuntahan, yung mga nakita na hinahayuhan natin ng mabuting balita, yung mga nakita natin lumalago, yung dating parang hindi marunong magsalita, ngayon, nakapagsasalita at nakapagbabahagi ng kabutihan, yun po yung kagalakan ng mga manggagawa. At tayo pong lahat yan. Kaya nga po dito, anong inire-remind sa atin ni Lord? Ang naisipakita sa atin ng Panginoon. Kaya nga dito, tayo nang humayo at ipahayag na si Jesus ang ating Panginoon, siya yung ating Diyos, at siya yung ating tagapagligtas. Siya yung ating Panginoon na handang alam naman natin na yung kanyang buhay naman ang inialay para naman sa atin, para tayo maligtas. Ganon din naman tayo, ano po ang balik niyan? Tayo naman, para maging magkaisa-isa sa pagdadala ng kaluluwa. Yun naman ang ating yun ang ating para bang kung sa yun ang ganti natin para doon sa ginawa ng Panginoon sa atin. Dahil sa Kanya, napatawad tayo sa kasalanan, dahil sa Kanya, tayo nabago yung buhay natin, at kaya tayo nakapaglilingkod ng may kagalakan sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, ano po tayo ngayon, sabi nga ng Kanyang salita, ay patuloy nating ibahagi ang mabuting balita. Ulitin ko lang pong muli yung ating levels ng community natin. Kaya nga ito yung napakaganda, sabi nga doon sa 2 Timothy 2:2, na ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituturo mo sa mga taong mapapagkatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa pag-aaral natin sa gabing ito. Nawa po ay nagkaroon tayo ng karagdagang kaalaman upang sa ganon, yung ating paglilingkod sa Panginoon, katulad doon sa ating mga nabanggit, yung mga binanggit dito, ganun po yung kanilang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tayong lahat, tayo po'y magkaroon tayo ng masayang puso sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Second